ikaw ba'y naniniwala na sina Zian Lim pa at Kim Chiu, nagli-live-in na sila nitong si Iris Lee na nagpakasal na raw sa New York? Naniniwala ka ba? No, hindi ako naniniwalang live-in pero alam ko may namamagitan sa kanila kasi noon pa yan na hindi lang matukoy-tukoy, masabi-sabi. Hanggat nung nag-announce sila nang meron silang in-announce pareho, nagbigay silang statement, saka lang lumutang ang pangalan ng Iris Lee na isang producer, di ba? Ako naman, ang iniisip ko, wala bang butas ang ilong nitong si Kim Chiu para hindi man lamang niya maamuyan naman ang nagaganap sa kanyang paligid. Boyfriend niya si Zian Lim. 11 years sila na naging magkarelasyon. Ano at bakit at paano na nakikipag-live-in pala sa ibang babae itong si Zian nang walang kamalak-malak o kaalam-alam itong si Kim Chiu? Ano to? Wala siyang pang-amoy? Lagi siyang may sipon? Ano to? Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala. Yung dalawang taong hindi. Opo na. Maaari pang lumalabas-labas sila nung producer na yon at yun naman ang pagkakataong hindi na nagpaparamdam na sinasabi ni Kim na wala na silang usapan, wala nang paramdam si Zian noong mga panahon na yan. Di ba? Yung kasalan nga sa New York, kung hindi sila magsasalitang pareho, questionable pa rin yun dahil kasi nagsimula lang naman sa mga kwento yan. Pero ang nakapagtataka, yung lumitaw, yung issue na sila pa ni Kim Chiu, sila na rin ni Iris Lee. Meron na palang ghosting. Ano to? Sobra bang martir si Kim Chiu na kayang lunukin, na kayang itaya ang kanyang pagkatao sa isang relasyon na ganyan ang ginagawa sa kanya? Kaawa-awa naman siya kung gano'n. At kung totoo nga ang kwento na nagli-live-in na si Zian Lim at si Iris Lee nang sila pa ni Kim Chiu, napakasakit nun para kay Kim Chiu. Grabe. Double, triple ang sakit niyan. Correct. Kaya sana naman hindi totoo yan kasi pag yan, lalong magagalit ang taong bayan kay Zian Lim kapag lumabas ang totoo yan, di ba? Wala na nga kumakampi sa kanya sa split up na yan Yung mabalita pa, niloko pala niya ng hayagan na lantaran ng ganyan. Si Kim Chiu, na ang akala siguro naman ni Kim Chiu, sa pagpapakatotoo niya sa kanyang pakikipagmahalan, tatayuan siya ng isang rebulto ng kamartiran. Di ba? Pero palagay ko hindi totoo yan dahil si Kim, hindi naman siguro siya ganong katanga. Di ba? Tanga lang ang babae na makakatanggap ng ganong sitwasyon. Sabi ni, nako ang unang-una nagpadala, si Juris, Dr. Channel ng Amerika. Ang sabi niya, siyempre, ang mga mangga ay kakapit talaga sa isang film producer na mas masagana ang ani. At kung totoo man ang napabalita nilang kasal sa New York, di congrats, sana makapaghanda ng prenuptial agreement si Iris Lee dahil digital man ngayon ang karma. Nakakaalil si Juris Doctor, talaga nag-anticipate na siya ng mga darating na senaryo, di ba? Eto po pangalawa naman siyempre ang ating pambato ng Pilipinas, si John. Ayan, back to basics na tayo, back to normal. Eto, buhay na uli. Ay, naku, namumula na naman ang hasang ng mga marites na katulad ko. Hindi ako naniniwala na magka-live-in si Iris Lee at si Zian ng 2 years. Pwede pang pinagsabay niya. Dahil ayoko namang tanggapin at hindi ko kayang tanggapin na napakatanga nitong si Kim Chiu para hindi maramdaman ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Nakakaawa itong si Kim Chiu. Dapat magising na siya sa katotohanan. Mag-iwan siya ng kaunti para sa sarili niya para pag may nagmahal uli sa kanya at minahal niya, mayroon pa siyang ibibigay. John, kumpleto, napakaganda naman ang mensahe mo. Thank you so much. Hay nako, sabi naman ni Marichu Permasyon Espiritu, sobrang nanggigigil ako kay Zian Lim. Nay, ang kapal ng muka. Akala mo kung sinong matino magsalita, yung pala manluloko to the highest level din pala. Wag ako, pag ganitong sumasabay sa init ng panahon, ang init ng ulo ko, sabi niya, galit na galit si Marichu. Diba? Walang pasensya ngayon mga CFM kasi nuknukan ng init talaga. Ay, sobra. Talagang talaga. Huwag po tayo makalilimot Stay hydrated. Sabi nga, uminom po tayo. Uminom po tayo ng tubig madalas.
para po tayo ay yung quick na ano, yung paliligo, biglaan, gano'n. Parang kumbaga sa tulog yan eh, yung nap na tinatawag natin, di ba? Napakaganda po niyan. At saka yung paliligo ng biglaan para makaalpas tayo sa init. Grabe, umiwas po tayo sa heat stroke. Usong-uso po ngayon Yes. yan. Sabi naman ni Tita Nene Olanday, Tita, girlfriend pa, baka pwede pa. Ni Sian, si Iris C. Pero live-in sila, parang hindi naman po totoo. Alam nga namang hindi maramdaman kahit papaano yan ni Kim. Oo nga naman, di ba? Totoo Totoo. yan. Alam nga namang, ano ba si Kim Chu? Babaeng walang pakiramdam. Alam mo, Correct. sa mga ganyan, kalokohan yan eh. Schedule pa lang ng lalaki, malalaman mo na eh. Yung Correct. bigla-bigla na schedule na nagbabago. Di ba? Yung, Correct. wag na yun, maraming plastic ngayon eh. Pwedeng, hindi nga ba't ang mga nanloloko raw eh, sobrang mahal yung niloloko. Nagpapakita, di ba? Parang malambing na malambing doon sa niloloko kapag nanloloko ang lalaki. Pero, alam mo, kayang-kaya bandalhin ng isang lalaki na lokohin ng isang babae na talagang itinuring ng siya ang kinabukasan at panghabang buhay. Nakakagalit. Grabe, nakakagalit. Oo. Hay, At ito si nako. Kim Lai, no, biri mo, kung di siya nagsalita, ano yun? Sinarili niya lang, nararamdaman niya. Parang ang hirap naman yata, no? Di ba? Para hindi ka magsalita, niyuyura ka ng pagkababae mo. Oo. Martir itong babaeng ito. Correct. Naku, martir ito. Martir na martir ito. Hayaan mo isang araw, baka igawa na siya ng pelikula. Ang martir ng Cebu. Di ba? Yan. At sabi ni Tita Julie Paras, April Fools, ang chika na to, na 2 years na silang live-in ng present girl niya. Sabi ni Tita Julie Paras, yun lang, sabi niya. Sana nga naman April Fool's Day, baka nga naman. Sana nga, di ba? Sana. Yon. Napakagwapo mo naman, Mr. X. Sabi ni Boycie Karagay. May girlfriend ka na that time, tapos jowa mo pa rin sa Iris Lee. Kim, wala ka bang mga espiya o pang-amoy man lang? Hindi ako naniniwala sa Iris Mr. X na yan. Oo, alam mo, anong nangyari talaga kay Sian kung paano hindi rin tayo naniwala sila ni Kim Chu. No? Totoo. Ayan, Ang tagal. tuwi talaga yan, no? Totoo. Kukumbinsin niya talaga tayo. Ang tagal natin bago naniwala na sila na pala. Nakakaloka. Naku, iwanan na nga natin si Mr. X.